Bangungot pa rin sa marami ang deklarasyon ng batas militar. Hindi maiwaksi ang masaklap na karanasan ng sinapit ng maraming inosente noong panahong iyon. Narito ang report ni Edwin Eusebio. 4 na dekada na ang nakakalipas. Ang alaala at bangungot na dulot ng deklarasyon ng batas militar o martial law ay sariwa pa rin sa isipan ng mga naging biktima nito. Paano nga ba na isakatuparan ng batas militar sa Pilipinas? Sa halalang pampanguluhan noong 1965, nagawagi ang kandidato ng Partido Nasyonalista na si Ferdinand Edralin Marcos. Laban ito kay Diosdado Macapagal. Nadomina at naghari si Marcos sa politika sa sumunod na 2 dekada o 20 taon mahigit, hanggang hayagan ng naging diktador sa bawat niyang naisin. Hindi matatawaran ang talino ni Marcos bilang estudyante ng abogasya. Tumatak sa kasaysayan ang argumento niya sa Korte Suprema, kaugnay ng hatol sa kanya sa kasong pamamaril sa kalabang politikal noon ng kanyang ama. Naging bahagi siya ng mga kawal Pilipino noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa ito sa naging puhunan niya sa politika. 1949, nang mahalal si Marcos sa Kamara de Representante. Makalipas ang 10 taon, 1959, nang siya ay maging senador. Hindi rin maikakaila na nakatulong sa kanya ang pagpapakasal noong 1954 sa dating beauty queen na si Imelda Romualdez. Sa kanyang unang termino bilang presidente, sinimula ni Marcos ang mga ambisyosong public works projects, mga tulay, kalsada, paaralan, health centers, mga patubig at pagpapaganda sa mga syudad at bayan. Tila ito ang nagpatingkad kay Marcos dahil nakita ng mga tao ang kanyang mga pinagawa samantalang masaya naman ang kanyang mga tigasunod sa biyaya ng kani-kanilang mga pork barrels. Nahalal si Marcos sa kanyang pangalawang termino noong 1969. Siya ang unang presidente sa Pilipinas na nahalal sa pangalawang termino. Masasabing puno ng pag-asa ang mga Pilipino noon, subalit unti-unting kumulimlim ang kasikatan ni Marcos. Bumagal ang takbo ng ekonomiya. Marami ang naghirap kaya't dumami ang mga krimen. Maging ang communist insurgency, partikular ang aktibidad ng CPP at NPA ay lumakas sa iba't ibang mga lalawigan. Nasundan ito ng mga insidente ng bombings na ibinintang sa mga NPA, subalit hinihinalang kagagawan lamang ng mga ahente ng pamahalaan. Karamihan sa mga pagpapasabog na ito ay nagwasak lamang ng ilang mga pribadong ari-arian, subalit ang pagpapasabog ng granada sa Plaza Miranda sa Maynila habang may pagtitipon ng Partido Liberal noong August 21, 1971 ang pinakamarahas. 9 na tao ang namatay sa Plaza Miranda bombings at may 100 ang malubhang nasugatan. 8 sa mga ito ay mga kandidatong senador ng Liberal Party. Bagamat hindi natukoy ang mga ikagagawa ng pagpapasabog sa Plaza Miranda, agad na ibinuntuon ni Marcos ang sisi sa mga makakaliwa at sinuspindi nito ang habeas corpus, natanda at simula ng pagpapatupad ng martial law. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Magkagayunman, nagkasundo ang mga lider ng gobyerno at oposisyon ng panahong iyon na palitan na ang konstitusyon. Mula ito sa saligang batas na inakda pa ng mga Amerikano na pinalitan ng bagong konstitusyon. 1967, ipinasa ang panukalang batas para sa Constitutional Convention at makalipas ang 3 taon, nahalal ang mga delegado para sa convention na unang nagpulong noong 1971. Batay kasi sa 1935 Constitution, limitado lamang sa 2 termino ang Pangulo. Dahil sa pangamba ng mga delegado ng oposisyon na ang panukalang parliamentary system ang magbibigay kay Marcos na manatili sa kapangyarihan, sinubok ng mga ito na iban si Marcos at pamilya nito sa anumang pwesto sa gobyerno noong 1971. Gayunman, hindi ito nagtagumpay dahil sa paggamit ni Marcos ng panunuhol at pananakot kaya't nawalang bisa ang panukalang iban siya sa politika dahil sa nakatagdang presidential elections noong 1973. At batid na nito ang pagsikat ng kanyang mortal na katunggali na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Idineklara ni Marcos ang martial law at naghari si Marcos ng mahigit 2 dekada kasama ang kanyang pamilya. Nagmistulang masamang bangungot ito sa mga kumalaban kay Marcos. Karamihan sa kanila ay humantong sa kulungan.
Gayunman, ang lahat ng masamang panaginip ay nagwawakas. Kaya't nang paslangin si Ninoy noong 1983, nagising ang mga Pilipino at sama-samang hinangadang pagbabago. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mamamayan o people power, ay nagawa ito. Kaya't ang martial law ay isa na lamang masamang bangungot ng mga Pilipino ngayon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.